sa Exodus na ating mababasa na man of God na tinawag ng ating Panginoon. At kung kayo po may Biblia, makibukas po kayo sa akin. At kung wala naman po, baka meron kayong mga electronic gadgets na mayroong Bible app. Tayo po tumayo at sabay-sabay po nating basahin ang ating pong pag-aaralan sa oras na ito. Exodus chapter 17 verses 8 to 16. Babasahin ko po sa wikang Tagalog. At ganito po ang nasusulat. Na ang mga Israelita ay nasa Rephidim, sinalakay sila ng mga Amelisita o Amalekita. Sinabi ni Moises kay Josue, pumili ka ng ilang tauhan natin at pangunahan mo sa pakikipaglaban sa mga Amalekita. Hahawakan ko naman ang tungkod na ibinigay sa akin ng Diyos at tatayo ko sa ibabaw ng burol. Sinunod ni Josue ang utos ni Moises at hinarap niya ang mga Amalekita. Si Moses naman ay kasama sina Aaron at Hur ay nagpunta sa burol. Kapag nakataas ang mga kamay ni Moises, nananalo ang mga Israelita. Kapag nakababa naman, natatalo naman ang mga Amalekita. Nangawit na si Moises kaya sina Aaron at Hur ay kumuha ng isang bato at pinupuroon si Moises. Habang hawak nilang pataas ang mga kamay nito hanggang sa lumubog ang araw. Dahil dito, natalo ni Josue o ni Joshua ang mga Amalekita. Sinabi ni Yahweh kay Moises, isulat mo ang mga pangyayaring ito upang hindi ninyo malimutan. Sabihin mo naman kay Josue na lilipunin ko ang mga Amalekita. Nagtayo si Moises ng isang altar at tinawag niyang itong si Yahweh ang aking watawat. At sinabi niya sa mga tao, itaas ninyo ang watawat ni Yahweh, patuloy niya tayong pangungunahan sa ating pakikipaglaban sa Amalekita. Mapalad ang pagbasa ng salita ng Diyos. Tayo po'y yumukot manalangin. Hi Lord Jesus, we glorify your name. Patuloy, O Diyos, kami nagpupuri, nagpapasalamat sa pagkakataong ito, O Lord, na makapagbulay-bulay na yung banal na salita upang maging kalakasan namin spiritually, mightily, and physically, Panginoon, sa pang-araw-araw naming pamumuhay habang kami naghihintay sa iyong muling pagbabalik. Patuloy, O Lord, na patatagin mo, palakasin mo ang aming espiritu at ang aming pananampalataya, Panginoon, upang patuloy, O Lord, ang pakikipaglaban, pakikipagdigma namin spiritually and physically sa mundong ito ay patuloy na mayroong katiyakang katagumpayan na nagmumula sa iyo. Marami pong salamat, Panginoon, sa iyong banal na espiritu na sumasa amin at naririto sa umagang ito upang kami pangunahan sa laban at hamon ng aming mga buhay. Patuloy, O Lord, na gamitin mo ang iyong mga salita upang maging liwanag sa aming mga mata spiritually, at sa aming mga matang physically, O Lord, na makita, O Lord, ang kapangyarihan mo, kaluwalhatian mo at karunungan mo sa aming mga buhay. Patuloy, O Lord, na mapagpala kami ng iyong banal na mga salita at maging kagamit-gamit to sa lahat na aspeto ng aming pamumuhay. Kaya, O Lord, sa iyo po namin pinagkakatiwala ang oras at nalalabing araw o natitirang araw sa aming mga buhay. Patuloy, O Lord, namin pinagkakatiwala ang lahat ng ito. Tanging sa pangalan ni Jesus, let your will, in your way, in your wisdom, will be done in this morning, in this we pray. Amen and amen. Ako po na po kayong lahat. Palakpak po sa Panginoon! Hallelujah! At pinamagatan ko po itong, when good people grow weary. When good people grow weary. May mga taong mabubuti, mababait, at isa na rin po ang mga huwaran natin dyan ay ating mga magulang. Bagamat sa ilan, ay masama ang tingin sa atin, pero naniniwala ko na ang mga magulang ay may natatagong kabutihan sa kanilang puso para sa kanilang mga magulang din, at sa kanilang mga kapatid, o maging sa kanilang kabiyak. At mayroon din mga magulang na tumatayong magulang kahit hindi nila kamag-anak o kapatid, biologically, ang mga taong ito. Yan ay mga katangian nating mga Pilipino na mapagmahal, matulungin, higit sa lahat, may pagkatakot, pagkaunawa sa ating Diyos. Subalit ang mga taong ito natin kinikilala, itinataas at hinahangaan, ay mayroong natatagong kahinaan. Maaring kahinaan physically, dala ng pagtanda, or isinilang na mayroong tinatawag na
kapansanan, o tatawag po natin ngayon na special child, na mayroon silang, hindi natin masasabing sakit. May kakaiba lang sa kanila na hindi pangkaraniwan sa isang tulad na normal na tao. At ang mga taong ito, katulad ni Moises, na isang lingkod ng Diyos na tinawag at pinili bilang isang leader, isang namumuno, at marahil isa ring ama o tumayong ama sa kulang-kulang 600,000 na katao na inilikas niya buhat sa Ehipto patungo sa Promised Land. Dahil siya ang tinawag ng Panginoon sa encounter niya sa Exodus chapter 3, na unang pagkakataon na ma-encounter niya ang Panginoon sa kanyang buhay, siya tinawag at pinili upang pangunahan patungo sa Promised Land, katulad ng mga lingkod po ng Diyos na tumatayo sa inyong harapan. Naniniwala ako na before pa dumating ang crisis na ito, tayo po ay naturuan na. Say amen sa naniwala. Tayo po ay tinuruan, hinubog, tayo po ay tinrain o well-trained, well-equipped kung paano tayo mamumuhay na may katapatan at kabanalan sa harap ng Diyos. At lahat po iyan ay dahil sa habag at sa grasya ng ating Diyos, sa pag-ibig niya, sa bawat isa sa atin upang tayo ay mailid at mapamunuan ng mga namumuno sa ating spiritually, maging sa ating gobyerno. Pero hindi man po lahat ay nakararanas at nakadadanas ng pagpapalang ipinangako ng Diyos. Hindi po lahat. Pero mayroon naman na sumusunod at naniniwala at nananampalataya na nakaranas na. At yung iba, baka on the way pa lang. Wag po nating hayang mawala tayo sa mundong ito na hindi natin naranasan yung pangako at pagpapala ng Diyos sa ating buhay. Amen? Naway maranasan natin, wag nating imagine lang ng imagination lang ang mga pangako ng Panginoon. Dahil maraming pangako ang Panginoon Diyos sa atin, na ating pinag-aaralan, pinagbubulay-bulayan, na natitiyak kung nangyayari ito at nagaganap sa ating buhay. Say amen sa mga nakaranas, maging sa mga nanonood online. May mga katangian ang mga lingkod ng Diyos na kanyang tinawag, subalit hindi nawawala ang kanilang kahinaan. Katulad po rito sa ating tekstong binasa, nakitang-kita po natin dito ang tatlong bagay na matututunan natin. There's three important principles that can be seen in this battle. There must the same goal, and two, coordinate with one another in ministry. Commit yourself to your post, and three, we must also meet ourselves under God authority. Na ang mga bagay na ito ay nakikita natin sa tekstong ating binasa sa Exodus chapter 17 verses 8 to 16. Nakitang-kita po natin kung paano nagplano ng maganda, maayos, at sumunod ang mga taong pinamumunuan ni Moises sa pangunguna po ni Joshua, na isang leader, isang hukbo, militar, na siyang makikipaglaban sa mga taong nananakop, na tulad po ng ating mga spiritual parents at mga leaders na tumatayo rito, at maging kayo rin po para sa inyong mga tahanan at sa inyong lipunang nasasakupan o sa ating mga kapitbahay. Dahil tayo ay nabuhay sa mundong ito as a leader. Amen? Salamat sa naniwala. Tayo pong lahat ay tinawag bilang isang leader. Leader ng ating pamilya. Number one. Siyempre, magiging magulang tayo, magkakaroon tayo mga apo, mga inapo. So tayo yung mga tumayong leader na mumuno. Kaya nga po, makita po dapat sa atin yung mga salita ng Diyos at pangako ng Diyos na ito'y ating pinasamumuhay. At itong ginagawa, at ito'y ating ituturo. Katulad po ng paglalaban na ito na sinunod ni Moises dahil pinasasakop po ng ating Panginoon ang lupain ng Kanaan upang ito'y mapapunta sa kanila. Yung mapuntahan nila yung Promised Land kasi galing po sila sa Ehipto na ang hirap ng kanilang buhay na dinadanas na marahil katulad din po ng bawat isa sa atin. Hindi naman po tayo lahat dito ay pinanganak na mayroong magandang pamumuhay. Say amen. Lalo daw sa mga 30 plus. Yung mga 50 plus
na talagang masabi po natin, swertihan na yung magkaroon ka ng merienda, snack sa gabi. Pero yung 3 times a day, dahil po provide naman, tama po ba? Pero yung sabihin mong sa panahon ngayon, pagka gusto mong mag-SM, yung mga kabataan nandoon na kaagad. Say amen sa mga kabataan. Nakapag-milk tea na. Nakabili na ng Jollibee, mix and match, halagang 77. Nung araw po, nung akong kabataan ko, minsan lang po kami makakain ng Jollibee, galing sa tiyahin ko. At ang Jollibee po noon, ay doon pa po nakabibili sa lugar ng Sapote. Doon po ang kaunaw ng Jollibee, dito na malapit sa Cavite. Sa Sapote pa po, kaya yung bibili ka ng Sunday, pagdating po dito, hihigupin mo na lang. Tunaw na. Ang spaghetti po, tsaka yung lusaw na rin ng mga sauce. Ganun po kalaya. Pero nowadays, nararanasan na natin yung blessing ni Lord. Amen? At nararanasan din po yan ng mga hindi pa nakararanas noon. Dahil convenient na. Dahil yan ang pangako ng Panginoon sa ating buhay. Na tayo managana, sumagana in all areas of our lives. Subalit minsan, bago natin ito maranasan ang katotohanan, meron tayong pinagdadaanan. At marami po sa atin, minsan, ay hindi natatapos ang pinaglalabanan natin o battle ng ating buhay. Katulad po nito, si Moises. Na isang taong sinabing malakas, may kakayanan, may kaalaman, may karunungan. Subalit dumating ang panahon na siya napagod, nahirapan, at maaari na rin siguro yung nasaktan. Physically, pero yung kanya spiritually, napakalakas. Pero aminin po natin at sa hindi, may mga pagkakataon talaga na mismo yung ating mga katawan ay nangihinat ng lulupaypay. Kaganito Ate Richard, ni Nanay Linda, na napakasipag humayo. Yan po ating mga kananay at katatayan. Pero kahit gustong-gusto po nila, spiritually gusto po nila humayo. Pero pag tinamaan ng rayuma, hindi muna po ako sasama. Si Mama, kaya talagang gustuhin man natin. Talagang darating ang panahon tayo nangihinat na lulupaypay. Kaya nga sabi ng Ecclesiastes chapter 12, verse 1, remember your Creator in the day of your youth. Ating alalahanin, unawain at intindihin at tanggapin ang salita ng Diyos sa panahon ng ating kabataan. At ang sinasabi po itong kabataan ay hindi kabataan in age lamang, adolescence. No. Pag sinabi pong kabataan, yung panahon na malakas pa yung pandinig. Mukhang hindi pa. Dito lang nakakarinig sa akin ha. Dito po, di ba ako nadidinig? Pag kayo nakaririnig pa, ikay kabataan pa. Yan. Kasi malakas pa yung pandinig. Wala ka pang Alzheimer. Wala ka pang amnesia. At yung mga tinatawag na kabataan na yung malalakas pa ang tuhod. O talagang dito yung malalakas eh. Ito pa yata, nakakatulog na. Pero dito po lahat ang kabataan, nakaramihan. Mahihain po, mahihain. Ayan, shy type lang, shy type. Talagang dumarating yung mga time sa ating buhay na tayo nangihina. Pero iba-iba ang ating pamamaraan kung paano natin lalabanan at haharapin ang kahinaang ito. Katulad ni Moises na ating pag-aaralan sa oras na ito. When good people grow weary. Ano ang dapat natin gawin sa panahon na tayo nang hihina? Meron pong 3 bagay na ako pong nakita dito. When you grow weary, what we should do? Ano ang gagawin mo, kapatid, kapag nanghihina ka? Nanghihinat ng lulupaypay spiritually, emotionally, and physically. Number 1 point, we need to fight. Sabi mo sa kapatid mo, kapatid! We need to fight and stay strong. Yan. We need to fight. Bakit? Our calling, we are born to battle. Victory is in our DNA. Na tayo lahat ay sinilang sa mundong ito na lumalaban, nakikipaglaban, nakikipagdigma. Naniniwala po ba kayo doon? Pag usapan na about science, tayo pong lahat ay competitive. Bago pa tayo sinilang, lumabas sa mundong ito. For how many lives ang nakipagdigma, nakipaglaban para lang mabuhay ka sa oras na ito? Tama po ba? Naintindihan niyo ako?
Sa sinapupunan pa lang po ng inyong mga magulang, millions of sperm cell. Wala kayong kamay, walang paa, walang kaalaman, walang karunungan, pero nakipagdigma ka sa milyong mga buhay upang maabot mo ang buhay na kinalalagyan mo ngayon. Ay kung hindi ka nakarating doon, wala ka ngayon. Pero dahil lumabang ka, nakipaglabang ka, naging matibay ka, naging matatag ka, narating mo ang oras at araw na ito na nadidinig mo ang salita ng Diyos. That we are born to fight. Amen? Yan ang ating calling na tayo lumalaban at nasa dugo natin, nananalaytay sa ating dugo na ikay magtatagumpay. Salamat sa mga nagtagumpay na. Yung ba, nanlulupaypay? Na hindi na makasalita? At ang pangalawa, the choice, no alternative. Surrender is not an option. Ibig sabihin po nito, na kailangan po natin lumaban dahil wala naman tayong option kundi lumaban. Katulad nila, kahit napapagod po si Aaron tsaka si Moises, pero nandun nakikipagdigma sila. Kailangan nilang lumaban dahil may utos sa kanila ang Panginoon na sakupin ang mga taga-Kanaan. Sakupin ang mga mananakop sa kanila at lumalaban sa buhay na Diyos. Kanila itong labanan na walang ibang paraan kundi tayo ay lumaban. Tingnan mo mga katabi mo. Mukha bang lumalaban pa? Lumalaban pa ba yan? Palaban na palaban ba? Ay, ang Amazona at mga warriors ng Panginoon sa lalaki ng braso. Kaya nga po sabi po noong mga tao na nabasa sa Facebook, na sabi nga po kung natuloy nga daw yung digmaan ng Iran, tsaka ng Iraq, tsaka ng US, talagang handa-handa na daw ang Pilipinas. Alam niyo po ba kung bakit? Dahil palaban daw ang mga Pilipino. At alam niyo po ba kung sino po daw ang isusugo ng mga Pilipino? Ang isusugo po daw ng mga Pilipino, yung mga kababaihan. Dahil sabi po ng mga kalalakihan, tiyak na tiyak ang mga kababaihan hindi nagpapatalo. Tama po ba mga kalalakihan? O, kita nyo na? Hindi tayo magpapatalo kaya handang-handa na Pilipinas. Amen? Na mga kababaihan hindi yan magpapatalo. Nakaka-relate po ba mga kalalakihan? Ako din yung lakas ng amen. Dahil nga mo talagang laging palaban tayo, lumalaban tayo, and the condition, we must facing the impossible. Kahit sometimes, hindi tayo sigurado kung tayo mananalo. Kailangan pa rin natin lumaban. Because our faith is bigger than our odds. Na mas malaki ang ating pananalig at pananampalataya, kahit sa tingin po natin ay hindi tayo mananalo. Na walang katiyakan. Pero dahil sa iyong pananalig at pananampalataya, maaaring fear can see the storm, but faith can see the victory. Amen? Dahil may pananalig ka, makikita mo, at malalaman mo, nakasama mo ang Diyos sa iyong pakikipaglaban. Amen? Dahil tayong lahat ay nilikha ng Diyos na lumaban at manatiling matatag at matibay sa lahat ng hamon ng ating buhay. Kaya sabi nga po natin, Carla, lahat po tayo may pinagdaraanan. Huwag lang po natin tatambayan. Baka napasarap ka na doon, tinambayan mo na. Daanan lang po natin yan. Minsan meron maputik, mabato. Minsan naman ay patag, rough road. Ganyan po ang ating buhay. Smooth sailing minsan. At malimit nga po talaga, mayroong battle, may challenge tayong kinaharap sa buhay. But contrary, hindi po lahat ng battle ay dapat din po natin labanan sa ating buhay. Although bagamat pinanganak tayo na lumalaban, pero hindi po lahat ng battle, not every battle is worth for fighting. Amen? Sometimes we need to rest. We need to rest. Kailangan may panahon at oras na dapat alam mo kung kailan ka magpapahinga. Mga anak, mga kapatid, sa Panginoon. Dapat alam mo kung kailan ka matutulog sa hating gabi. Hindi na abot ng madaling araw, wala una.
Kaya mapalad pa rin po kami noong araw. Talagang kahit hindi ka inaantok, 8:00, may handang pamalo sa tabi mo na kailangan makatulog ka na. At pag hindi ka pa makatulog, sabihin mo, na hindi ako makatulog. Alam niyo ang gagawin ng nanay ko noon? Pahirang ka ng Vicks dito sa mata. Ewan ko, hindi ka makatulog, hindi ka makamulat. Bigyan ka ng Vicks, di tulog. Pero ngayon ang kabataan, 2:00, 3:00, walang tamang pahinga. Kaya ang nangyayari po sa kabataan ngayon, ayan, marami po kasing online games. At sabi nga po ng balita, ang mga batang naka-impluwensya sa pagpatay sa kanyang mga classmate ay ang video games na kanilang nilalaro everyday. Video games. Kaya mga nanay, minsan nga lang po, napag-uusapan namin mag-asawa. Tanggalin na lang po yung internet po namin sa bahay. Kaya lang, kailangan po talaga namin. Dahil talagang tulog ka na, yung mga anak mo pa, palayang atak ng atak. Pre. Pards. Nadidinig mo pa yan doon, na ma-attack. Kaya kailangan, tayo po ay namamahinga. Rest is necessary for restoration. We rest to renew our strength. Dahil minsan nakapapagod po talaga. Minsan nakaranas po tayo ng pagkasawa, pagkayamot, pagkainip. Meron tayo iba-ibang paraan kung paano mag-rest, ma-relax. Yung iba dinadaan lang sa tulog. Yung iba dinadaan lang sa kain. Katulad ng katabi mo ngayon. Tignan mo nga. Yan ang mga reliever nila. Dahil kapag na-renew ang our strength, we're ready to fight again. Kahit nahihirapan, babangon ka. Parang kapilang, Nescafe. Para kanino ka bumabangon. Tama po ba? At sometimes we need to retreat. It's essential for planning. We retreat to realign our strategy. Baka minsan po kasi sa pakikipaglaban natin, hindi na tumutugma, hindi na tama sa mga plano at maaring na-counterflow ka na ng kalaban. Dahil meron ka rin kinakalaban, meron ka din kalaban na nag-iisip kung paano ka madipit. Kung paano ka talunin. Dahil si Satan hindi tumitigil na ang mga anak ng Diyos ay kanyang matalo. Kaya kung tayo ay mga talunang kapatid, kailangan natin mag-retreat. Kailangan nating mag-isip-isip ng panibagong pararaan. Kaya nga po si Tita Reggie at si Daddy Bishop, hindi tumitigil. Meron na tayong Wednesday equipping, meron pang Sunday after service. Dahil gusto po natin tayo po maging warrior, hindi warrior. Amen? Ini-encourage tayo na tayo po ay mag-dig deeper sa salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ang magbibigay sa atin ng karunungan at kaalaman how to defeat Satan in our lives, how to win in our battle. May kanya-kanyang strategy. Baka yung strategy mo luma na. Makabago na ngayon, high-tech na. Kaya kailangan na-upgrade, nag-i-improve. Baka hanggang ngayon, John 3:16 pa rin ang alam mong memory verse. Kapatid, dagdagan mo naman kahit kaunti. Isama mo na yung 17. Amen? Ay, wala na nag-amen ha. Baka John 3:16, hindi pa kaya alam. Ama po ba 17? Okay lang po yun. At least nadadagdagan pa unti-unti. Tama mo ba? And sometimes, we need to surrender. It's a setup for comeback. We surrender to secure a better shot. Minsan, kailangan din po natin sumuko sa panahon ng laban. Dahil mayroong mga laban talaga po na kailangan natin sukuan. Lalo na kung ang iyong kalaban ay iyong asawa. Wala mong mananalo eh. Parehas lang kayong talunan. Mas maigi pa, tumahimik na lang tayo. At lalo ba yung umiidad tayo ngayon, di po ba? Mas mahalaga ang katiwasayan at katahimikan. Tama po ba? Kita niyo ba yung mga katabi niyo, tahimik na? Tulog na po daw. Dahil talaga pong minsan, kailangan nating mag-give up kung hindi naman po talaga ito ang pinagagawa ng Diyos. Lalo na kung ang kalaban natin ay yung kalooban ng Diyos. Kahit anong pilit mo, kung yun ay sinaraduhan na ng Panginoon sa buhay mo, hindi mo na yan kayang buksan. We need to surrender our will, our plan. Dahil kahit anong gawin mong pagpumiglas, pagpupumilit, pag yan ay
hindi naaayon sa kalooban ng Panginoon. Surrender. We need to surrender our battle. Baka nilalabanan mo ang Panginoon na, hindi yung sarili. Sometimes, konsensya din natin, kinakalaban natin. Sabi ng konsensya mo, ibigay mo na sa Panginoon. Sabi mo, wala kaming pambayad sa bill. Ibigay mo na yan, dodoblihin niya ng Lord. Wala kaming argas, ang mahal ng argas ngayon. May tuition fee pa sa Lunes. Walang babaunin. Yung tithes and offering mo, urong sulong. Hindi mo may release. We need to surrender. Amen. Dahil may magandang plano ang Panginoon. Amen. Ang Panginoon ang makikipaglaban para sa iyo. Hindi na natin kailangan pang makipaglaban. Sabi ng Exodus chapter 14, verse 14. Kung tayo'y nandoon sa panahon ng pagkikipagdigma, hayaan natin ang Panginoon na lumaban para sa atin. Amen. Ano po ang pangalawa? When good people grow weary, we need each other and holding each other up. Katulad po nitong si Aaron at saka si Hur. Sa panahon na nanghihina po si Moises, mayroong Aaron at Hur na tumulong para sila ay palakasin. Para si Moises ay patatagin. Mayroong support system. Tignan mo yung katabi mo. Tignan niyo po. Minsan kulbitin mo din, suportahan mo. Na siya'y makinig sa salita ng Diyos. O suportahan niyo po ako, hindi suportahan niyo siya sa pagtulog. Suportahan niyo po ako na makinig siya. Amen? Support system. Dahil sa ating panghihina, hindi naman po talaga tayo'y malakas. At sometimes ang ating pinansyal, nagdi-decrease, nagdi-decline, may mga tao tayong pwedeng lapitan. Huwag po sa akin kayo tumingin. Tingnan niyo po yung katabi niyo, mas malapit-lapit, yung katabi niyo. Amen. We need someone to help us. Amen. At kung gusto mo, kailangan mayroon tatlong uri ng tao na makikita ka na pwede mong makasama. Ito po yung tinatawag natin confident, constituent, and comrade. Ito yung three kind of people. Confident, ito yung mga taong they are for you, for who you are, and they love you. Mahal ka nito. At naririyan siya kahit kung sino ka at kung ano ka. Mamahalin ka katulad po nito. Sino? Si David and Jonathan. Silang dalawa'y parehas lalaki, pero ang pagtingin nila sa isa't isa ay isang matalik na magkaibigan at nagsusuportahan sila sa lahat ng laban at sa lahat ng activity na kanilang ginagawa. Kaya madaling magtagumpay ang isang tao kung meron kang kahit isang confident na kasama sa buhay. Dahil hindi mo naman talaga, hindi ka magtatagumpay. O mostly sa mga taong naging successful na sa buhay, ay may mga taong sumuporta at naniwala sa kayanan at ideas na nasa sa iyo. May mga tao pong nagtagumpay dahil merong mga kaibigan silang nasa kanilang tabi. Tignan mo ngayon katabi mo. Kaibigan mo ba siya? O kinakaibigan? Maaasahan mo ba siya? Mapagkakatiwalaan mo ba siya? Kailangan meron kang confident. Nasabi nga po sa Matthew chapter 17, Proverbs chapter 17, verse 17, a friend loves all the times. Hindi lang kapag ikay may pera. Hindi lang kapag ikaw ay malakas. Hindi lang kung may kailangan siya, kaya kanya mahal. At kung hindi lang na nakikinabang siya sa iyo, kaya ka lang niya minamahal. A friend loves all the times, and brother is born for adversity. Na naman mangyari, siya'y lagi mong kasama at maaasahan mo. Nakakuha na po ba tayo ng isang tunay na kaibigan? Hindi pa, di po ba? Dahil yung mga kategoring ito, sa Panginoon po natin ito makikita. Yung tunay na kaibigan na hindi nang iiwan. Naniniwala po ba kayo doon? Subukan mo nga lang yung katabi mo, yung kaibigan mo kung tunay talaga siyang kaibigan. Hiraman mo ng pera one time. Iniwanan ka na. Kasi kung sinasabi, mangutang po tayo, di po ba? So, kung may pangangailangan lang. Kung may pangangailangan lang. Amen?
At may tinatawag pong constituent. Ano po yung constituent? Ito po yung mga katao na kasama mo na nakikipaglaban kung ano yung mga plano mo. They are for you, for who you are. Paano po ba? Katulad po dito sa church. Hindi po lahat po dito tinuturing kaming mga kaibigan. Tinuturing niyo po ba kaming mga kaibigan? Best friend! Salamat sa Diyos. Yung iba po dito, constituent. Anong constituent? Yung nakikiisa lang po dahil mayroong pastor, may bishop, may mommy and daddy. Naririto kayo dahil gusto nyo lang ng fathering. Nakikinabang tayo spiritually. Pero outside this church, parang natural lang, wala na. Kilala lang. Pero yung mga taong tunay na nagmamahal, nananatili sa tabi ng pastors at leaders. Hindi yung iniiwanan ka. Dahil meron lang siya, naririyan lang sila dahil sa mga nais mo o ginagawa mo at higit sa lahat kung ano ang posisyon mo. Marami pong ganyan sa politika. Tama po ba? Na ang babait nila pag sila ay nangangampanya, pero kinakalimutan ka na. Kasi po itong constituent ay ginagamit itong word na ito sa political lang po talaga malimit. Dahil after their obligation, sa pagiging leader, kinalimutan na tayong lahat. Hindi pa nga nakakaupo, nakalimot na. Malimit. Amen? At ang pangatlo, comrade. Yung comrade, yung klase ng kaibigan na nakikipagdigma, nakikipaglaban kung ano ang yung pinaglalaban. Katulad ng katabi mo ngayon. Hindi mo siya masasabing kaibigan, hindi mo siya masasabing constituent, pero nakikipaglaban siya katulad ng pinaglalabanan mo ngayon. Tayong lahat ay pinagkaisa upang paglabanan ang ating mga hinaharap sa buhay. Spiritually, materially, financially. Dahil tayo nag-aaral lahat ng salita ng Diyos. Amen? Kaya itong mga taong ito kailangan nakikita natin sa mga taong kinakasama natin o nakakasama. Kung hindi po natin nakikita nito sa mga tao, medyo umagwat-agwat tayo. Sabi ng 1 Corinthians, bad company, corrupt good character. Kaya kung ikaw ay lagi nakikisama sa mga taong chismosa, bukas makalawa. Chismosa ka na rin. Ikaw na ngayon ang Marichu at Marisol. Alin sa dalawa? Pero kung ang kasama po natin ay malimtig, godly, Christian, katulad ng katabi mo, tingnan mo yung katabi mo, mukha ba siyang godly? Mukha ba siyang godly? Parang hindi hindi. Kahit sa ayaw nyo sa hindi, godly yan Amen? Hindi pa lang tapos ang Panginoon diyan, pero godly yan dahil meron niyang pagkaunawa, pagkatakot at pagkakilala sa ating Diyos. Pag iyan ang mga kasama mo, kapatid, during the season of your weakness and weary, I do believe, palalakasin ka niyan. Amen? Salamat sa nagpapalakas. Parang nanghihina na kayo. Baka kung kailan, kapatid, problema ako, ay, puntahan mo si pastor. Pastor mo si bishop. Hindi po ganon. Ang Christian, amen? Hanasis, kapatid, pag-pray natin. Yan ang napakapatid sa Panginoon. Nagdadamayan. Amen? Huwag natin ituro pa kung kani-kanino. Kaya nga sa'yo lumapit kasi alam niya mapagkakatiwalaan ka eh. Mukha ba katiwa-tiwala yung katabi mo? Tingnan mo ulit yung katabi mo. Lagi natin yung pinag-aaralan. Mukha ba katiwa-tiwala? Kaya siya lumapit sa'yo dahil pagkakatiwalaan ka niya. Huwag mo na ituro kay bishop, baka si bishop may busy. Si pastor, si brother, worker. Ikaw na yung kapatid. Ano pa siya na tumuwa, humugot ng lakas ng loob para lumapit sa iyo, sa akin, sa atin. Tapos, dininay mo. Rejection. It's really hurt. Sabi ng kapatid. Kaya minsan maraming kapatid tayo sa Panginoon natitisan. Pero wala yan dito sa church na ito. Amen? Dahil wala ng mga sobrang sensitive na ating mga kapatid. Amen? Yan po ang ginagawa ng ating Panginoon. Nasabi po sa Kawikaan chapter 3 verse 27, huwag mong pagkaitaan ang tulong o ng tulong ang mga nangangailangan nito kung may kakayahan kang tumulong sa kanya. Sabi mo sa kapatid mo, kapatid, huwag mong pagkaitan ng tulong
ang mga nangangailangan nito. Kung may kakayanan kang tumulong sa kanila. Amen? Huwag po natin pagdamutan dahil sila yung mga kapatid natin sa Panginoon. Ngayon, kung hindi man po sila karapat-dapat, sa tingin nyo, pero sa Panginoon, sa mata ng Panginoon, karapat-dapat po sila. Amen? So, maging aware lang po tayo kasi hindi naman po lahat din ng kailangan ng lumalapit sa atin ay tinutulungan. Kung may kakayanan lang, sabi po, kung may kakayanan ng salita ng Diyos. Pero sometimes talaga, pagkakilalang-kilala na nating mangungutang, ay ano, naiwas na tayo eh. Sorry for the word, ha? Sorry for the word. Talagang, minsan may ganyan po talaga. Pero wala niyo sa loob ng church ito, amen? Dahil ang mga anak ng Diyos pinagpapala at nakararanas na yan ng pagpapala. Amen? Lahat tayo ay nagbibigay na, amen? Titingnan ko nga yung buslo kung lahat ay nakapagbigay. As a joke lang po. Ano? At ano pa po yung pangatlo? Ito ang pinakamahalaga sa lahat. In times of weary, we need the Lord and trust His promise o promises. Katulad ni Moises, kahit natatakot, nangangamba, at nandoon ang kanyang maaring pagtataka, pag-aalala sa maraming bagay na kakayanin kaya niyang talunin, sakupin, at gawin, sundin ang pinagagawa ng Diyos. But he will trust the Lord with all his heart, with all mind, soul. Sa buong buhay ni Moses, wala siyang ginawa kundi pagkatiwalaan ang Panginoon. Kaya nga sabi niya sa Exodus chapter 3 verse 15, Lord, kung hindi mo lang kami sasamahan, wag mo na kami papuntahin sa lupang pangako. Ganon siya magtiwala. Ganon siya ka-dependent sa Panginoon Diyos. Because alam ni Moses, all we need is Him, His presence, His mercy, His grace, and His love. Yun ang alam ni Moses. Dahil kilala niya ang Panginoon. Sa panahon na siya nanghihinat ng lulupaypay, napakiramdam niya wala nang kapag-asa na parang napaka-imposible. Alam niya na mayroong Diyos na tutulong sa kanya. Tingnan po itong nangyaring kaganapan nito. Ako'y na-amaze sa ginawa nito ni Moises. Sinalakay po sila na Amalekita. Pero wala namang binigay na instruction ng Diyos sa kanila. Kung ano ang gagawin nila. Pero merong strategy itong si Moises. Tinawag niya si Joshua, Joshua, pumili ka ng mahuhusay, magigiting ng warrior ng Panginoon. Ay, parang walang warrior dito sa loob ng church, ha? Sabi niya, kayong lahat na naririto, mga warriors ng Panginoon. Dahil tayo nakikipagdigma, nakikipaglaban. Hindi lang sa gawa ng laman, kundi sa gawa ng Espiritu, na ating kaaway. Tayo mga warriors. Pinili tayo, pinalalakas, pinatatatag, at tayo handang-handa ng lalaban. Salamat sa isang nag-amen. Handang-handa na tayo dapat na lumalaban. Kaso malimit, talunan tayo po eh. Yung antok natin, hindi natin malabanan, yung iba pikit na. Matapang po tayo, lahat nilalabanan natin. Sa sobrang tapang natin, pati gutom, nilalabanan na. Kita nyo na, di ba? Ginalabanan natin yan. Dahil pinapipili ni Moises. At hindi din inutusan si Moises kung anong kanyang gagawin. Sabi nakakatuwa rito, sabi niya kay Joshua, pumili ka ng mga warriors, makipaglaban ka sa mga Amalek. At ako'y pupunta sa burol upang itaas ang tungkod ni Jesus, o ang tungkod ng ating Panginoon. Sabi, makikita po natin, bakit kailangan pang itaas? Bakit kailangan pang pumunta sa bundok si Moises at para itaas ang tungkod? At take note, kapag daw nakataas ang tungkod, nananalo ang mga warriors nitong si Joshua. At pagka bumababa na ang kamay ni Joshua, ni Moises, natatalo sila Joshua. Bakit po kaya? Dahil sabi po ng Panginoon, nakabilin-bilinan ng Diyos kay Moises, ito yung ating mababasa sa Exodus chapter 4, verse 17. Buksan nyo nga po.
Para makita niyo po ang katotohanan. Exodus chapter 4, verse 17. Nandiyan na po ba kayo? Sabi ng Panginoon, dalhin mo, nabasa niyo na po ba? Dalhin mo ang tungkod mo para sa pamamagitan nito makakagawa ka ng mga himala. Dalhin mo ang tungkod mo dahil sa pamamagitan nito makakagawa ka ng himala. Ano ang tungkod? Ito ang tungkod na katibayan, katunayan ng pangako ng Panginoon kay Moises na hindi siya iiwanan. Na ang bawat laban ni Moises ay laban ng Panginoon. Ang tungkod na magbibigay sa kanya ng kalakasan, katatagan, katibayan sa lahat ng hamon na kanyang paglalabanan at haharapin sa buhay at sa mga pinagagawa ng Diyos. Kapatid, ikaw, may dala ka bang tungkod? Tungkod na kumakatawan sa salita ng Diyos. Sabi ng Panginoon, dalhin mo ang salita ng Diyos, ang pangako ng Diyos. At nakatitiyak ako, sabi ng Panginoon, na makagagawa ko ng himalang bagay sa mga imposibleng bagay na hindi mo pa nakikita. Every time na tinataas ni Moises ang salita, ang pangako ng Diyos, nananalo sa laban ang grupo ni Joshua. Sa buhay mo, kapatid, pinaniniwala mo ba at nananampalataya ka sa pangako ng Diyos? Kailan mo itinaas iyon sa Diyos? Kailan mo hiniling sa Diyos? Kailan mo itinaas ang mga pangako at salita ng Diyos sa kanyang presensya? Na pinanghahawakan mo, pinaniniwalaan mo, pinagkakatiwalaan mo na magtatagumpay ka sa laban at hamon ng iyong buhay. Na parang napaka-imposible ng mga anak mo makapagtapos ng pag-aaral, ma-promote ka sa iyong trabaho, makatayo ka ng business, makapagpundar ka ng mga properties, sasakyan, tahanan. Parang napaka-imposible. Pero, pinanghahawakan mo ba ang salita ng Diyos? Kahit anong pagsusumikap mo, kahit anong ano pang mga sacrifices mo, anong pagtitiyaga mo, manghihina ka at manlulupaypay, kapatid. Kung ikay mananahan sa sarili mong kakayanan, kalaman, kasanayan, pero kung panghahawakan mo ang salita ng Diyos with your skills and ability and your faith with His Word, naniniwala ko, magtatagumpay tayo. Magtatagumpay tayo! Mananalo tayo sa laban! Sapagkat ang sabi ng Diyos sa Isaiah chapter 41 verse 8 to 10, makibukas po kayo sa akin, sa Isaiah chapter 4 verse 8 to 10. Basahin po natin, samahan niyo po akong basahin. Isaiah chapter 41 verse 10 o 8 to 10. Nandiyan na po ba kayo? Gusto ko basahin niyo po ito. Basahin po natin. Ito ang pangako at salita ng Diyos sa bawat isa na naririto at nanonood online. Nariyan na po ba kayo? At sabi po rito, ngunit ikaw, palta mo yung pangalan mo, nakalagay po dyan, Israel. Lagay mo ang pangalan mo, ngunit ikaw, Jeffrey, na aking lingkod, at ikaw, paltangan muli ng pangalan mo, Jeffrey, na pinili ko mula sa lahi ni Abraham na aking kaibigan, tinawag kita at kinuha mula sa pinakamalayong dako ng mundo. Sinabi ko, ikay aking lingkod, pinili at hindi kita itinakwil. Huwag kang mangamba, sapagkat kasama mo ako. Huwag kang malungkot, sapagkat ako ang Diyos. Palalakasin kita at tutulungan. Aalalayan kita sa pamamagitan ng kamay kong nagliligtas. Ito ang pangako ng Diyos sa atin. Sa bawat isa sa ating nanghihina at nanlulupaypay, sa bawat ama at ina na nanghihina, nalulungkot, natatakot, nag-aalala, ang pangako ng Diyos, ang kamay ko'y magliligtas sa atin. Yan ang promise ng Diyos.
Tutulungan niya tayo katulad ng pagsama niya kay Moses, kay Aaron, at kay Hur. Do not become discouraged if your progress feels slow or unnoticed. God is shaping your character, strengthening your faith, and preparing you for the purpose He has placed before you. Every step of obedience matter, and no season of growth is wasted in His hand. Dahil lahat na nangyayari nagaganap sa ating buhay, kasama natin ang Diyos. At walang nasasayang na paghihirap at pagpapagal sa Kanyang presensya. Kaya nga po sa Galatians chapter 6 verse 9, do not worry to do goods. In due season, we shall reap if we fail not. Huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti dahil sa tamang panahon, makatatanggap natin ang ating gantimpala kung hindi tayo susuko. God sees every quiet act of faithfulness, every choice to love, forgive, give, stay, and pray, or serve. It is a seed. Ito ay isang buto na kailanman ay hindi babaliwalain ng Diyos sa ating buhay. Kaya patuloy tayong maglingkod, gumawa ng mabuti kahit sa panahon ng crisis, sa panahon na hindi natin alam ang ating gagawin, sa panahon na tayo nag-aalinlangan, sa panahon na tayo natatakot, o sa anumang bagay na sitwasyon natin kinaharap, huwag tayong magsawa sapagkat ang Panginoon ay patuloy na nangangako, natutuparin niya sa buhay ng bawat isa sa atin, and to God be the highest glory.